Good morning! Ito na naman tayo sa isang panibagong camping adventure. At ngayon, ang ating destination ay ang Tanay Epic Park. Ito ay matatagpuan sa Sampaloc Road, Tanay, Rizal. Mga 6:30 AM ay umalis kami sa bahay. Sapat na ito para hindi kami mamadali sa daan at magkaroon pa ng time na magtingin-tingin sa tanawin sa paligid. Mula sa highway ay may madadaanan ka munang rough road papunta sa Epic Park. Nung dumaan kami doon ay mukhang bago pa lang itong dinedevelop. Around 8:30 nung dumating kami sa Epic Park. Diretso kami sa admin office para bayaran ng mga corresponding fees at ituro sa amin kung saan ang campsite. Meron silang 3 campsite. Campsite A, B, C. Tinignan muna namin kung saan kami pwedeng mag-camp. Meron kami mga dinatnan doon na nag-overnight na ibang campers. Napili namin ang campsite A. May mga bakanteng slot pa. After ng ilang minutong pagtitingin-tingin kung saan pwedeng mag-pitch ng tent, ay ipiniwesto ko na ang sasakyan para makapagsimulang mag-unload ng aming mga gamit. Hi guys! Ako si Summer and pagkatapos ni Papa mag-park, nagsimula na kaming magbaba ng mga gamit. Ito nga pala ang aming first overnight camping. Kaya mas marami kaming dalang gamit ngayon compare last time. Habang nagbababa sila mama ng mga gamit, kumakain na din kami ng breakfast. Ang baon namin breakfast ay ube, cheese, pandesal, at coffee para kay mama and papa, and Milo para sa akin. Around this time, ay kasalukuyan nung nagbe-break camp ang mga campers na dinatnan namin kanina. Dahil tumatanghali na, kailangan na naming itayo ang aming tarp. Ang binili nga pala naming tarp ay may sukat na 3 meters by 5 meters. Bale, ito na yung pangalawa naming tarp. Yung una naming tarp ay 3 meters by 3 meters lang. Yun yung ginamit namin sa huli naming camping sa Lambingan Hills. Naging challenging na naman ang pagtatayo ng tarp dahil mahangin sa area. Ilang beses bumagsak yung tarp namin, pati yung camera namin at tripod. Kinawit dun sa tali. Makikita nyo naman sa video kung gaano kalakas ang hangin. Kaya naman talaga natagalan kaming mag-set up ng aming tarp.
same time, first time talaga namin magtatayo ng tarp na ganito kalaki. Kaya nangangapa talaga kami sa step-by-step procedure. Sa mga oras na ito, ay pinagsasabihan ni Mama Le si Baby Sam na huwag masyadong malikot dahil napapansin niyang unti-unti na akong naiirita dahil hindi namin maitayo ng maayos ang tarp. Minsan talaga, nakakaubos ng pasensya kapag hindi mo maigawa ng maayos ang isang bagay. Tapos may makulit pang tulad nito. Ayan. Ganyan. Kaya wala ka na lang ibang magagawa kundi huminga ng malalim at pahabaan pa ang iyong pasensya. At saka, ginusto naman namin ito eh. Wala namang nagpumilit sa aming gawin ito. Kaya ang pwede lang namin gawin ay mupo saglit, magmuni-muni, huminga ng malalim, at ituloy ang aming nasimulan. Record ko pa rin ba? Paano naman maubos na ang ating battery nito? Ayan, nagutom ng batang malikot. Kaya nangihingi na ng kanyang favorite snack, Chucky. At unti-unti, parang malapit na naming maitayo ang tarp. Sa wakas. Ayan na, nakatayo na rin. Kaya ang susunod naman namin gagawin ay mag-pitch ng tent. Ito rin yung tent na ginamit namin sa Lambingan Hills. So, pop-up tent pa rin ito. Kaya mabilis lang kami makapag-set up. Hindi tulad nun sa tarp. Ubos pasensya talaga.
Ang kailangan ko namang sunod na gawin, ang mag-pump ng airbed para sa tulugan namin. Manual pump lang ang gamit ko dito. Kaya napalaban talaga ang braso ko. Nakita sa amin. Lunchtime na nung matapos kami mag-set up. Kaya gutom na kaming lahat. Nilabas na ni Mama Lee ang mga baon na yung food. Yung mga tira namin nung agahan. Yung pangmalakasang adobo for the win. Yung lamig ng tubig na labi lang. Ang sarap na pakiramdam. Ang sarap kumain sa ganitong lugar. Yung kapaligiran, yung panahon, yung tanawin, yung katahimikan. Tapos pagod ka pa. Mapapalabang ka talaga sa kainan. Ito rin kagandahan ng mga ganitong camping. May bago kang magiging kakilala, magiging kaibigan, kalaro. Kadalasan ng mga campers naman ay palabati o pala kaibigan. Pero alam nila kung paano respeto ang privacy ng bawat isa. After namin maglaro ng bago kong friend, nagpunta kami ni Mama sa playground sa loob ng campsite. Ganun ka ba? Ulog ka dyan. Tingnan mo yan. Habang si Papa naman ay naiwan sa rig. After naman sa playground, nakipaglaro na ulit ako sa aking bagong friend. Habang nilalatag naman namin ang iba naming mga gamit, tulad ng mga gagamitin namin sa pagluluto ng aming hapunan. Pero bago namin ituloy ang aming pagluluto at habang hindi pa dumidilim, ay pinuntahan muna namin ang isa sa mga iconic scenic spot ng Tanay Epic Park. Ito ay ang Twin Lawan. Ang Twin Lawan ay tumutukoy sa dalawang puno ng lawan na nagsisilbing natural landmark sa loob ng camp.
Ito ay kadalasang ginagawang backdrop sa mga prenuptial, sa mga television shows, pasyalan ng mga nature lovers. Ang isa sa mga kilalang television show na gumamit ng iconic spot na ito ay ang Too Good To Be True ni Catherine Bernardo, Daniel Padilla. Ang scenic spot na ito ay naging isang makahulugang lugar sa istorya ng Too Good To Be True. Teka, paano nga ba namin nalaman ito? Naging taga-subaybay nga pala kami ng television show na ito. Pero hindi natin may pagkakailang may angking ganda at hiwaga ang lugar na ito. Kaya pag nandito ka, ay hindi mo maiiwasang mamangha sa tanawing iyong makikita. Dahil malapit ang dumilim, kailangan na naming bumalik sa campsite. Malayo-layo nga din pala ang Twin Lawan mula sa campsite. Kaya kailangan na namin maglakad at makabalik ng campsite bago dumilim. Pagbalik ng campsite, nagsimula na kaming maghanda para sa pagluluto ng aming hapunan. Nagsayang na ng kanin at sinimulan na ring lutuin ang mga ulam. Ang menu ngayong hapunan, pork bacon slice with green lettuce and cucumber. At para sa ating soup, instant chicken noodles, ang favorite ni Baby Sam. At syempre, habang nagluluto, kailangan tumikim muna. Sarap! At kainan na! At enjoy naman kaming kumain kahit madilim. Habang gumagabi, lumalamig ang simoy ng hangin. Kaya pinasuot na ako ni Papa ng jacket.
Busog na naman kami. Kaya parang masarap na matulog. Pagkatapos naming kumain, sinamahan ko si Mama maghugas ng mga pinagkainan. Uy, malalaglag ka dun, oh! Ate tayo dun. Kailangan mong maglakad at umakyat ng kaunti para makapunta sa pwede mong pag-urungan. Nandun din lahat ang kanilang mga CR. Pagkatapos magligpit at maghugas ng katawan, pinagpahinga na namin si Bebe Sam. At kami naman ni Mama Le ay nagbanding pa ng konti bago matulog. Habang lumilipas ang magdamag, mas lalong lumalamig at nagising ako sa tunog ng patak ng ulan. Hindi na rin ako nakatulog dahil binabantayan ko na huwag makapasok sa loob ng tent ang tubig ulan. Dumating ang umaga at hindi pa rin tumitila ang ulan. Kailangan nang mag-init ng tubig para sa ating kape. Maya-maya na rin na nagising na si Mama Le at naghanda na siya para sa aming agahan. Sandok. Ang pancake ba? Habang nagluluto ako ng agahan, itulog pa rin si Bebe Sam. Dahil siguro sa malamig na panahon, dulot ng tuloy-tuloy na ulan. Pancake ang una kong niluto para sa aming agahan. Sa lamig ng panahon, pati mantika nakatulog na rin. Ayan, gising na rin ang ating Disney princess.
Good morning, Bebe Sam. Itlog naman ang susunod nating piprituhin. Well done ba sa'yo, Del? Ha? Malalasan pala yan pero hindi yung manghang. Malalasan mo yung sarap. Ano? Walang? Yung ilong. Gagawin mo kaya ano? Yung Tinitin na rin natin ang tirang bacon slice sa gabi. sabor. Marami sabor. Yan lang sa dito. Wah, pag naiinit ko sa. Hi. Hi, fan. Hi, Pan. Okay lang kayo, Pan. Good morning, Pan. Good morning. Ang bilis. Oh, yung ano, hotdog. Tapos sunod naman natin ang hotdog. At yung tirang adobo. Parang may hotdog ka na. Hindi pa kasi natin Dikit-dikit sila. Umulog ka. hindi pa natin makukuha yung Isa pa na yun, para makuha mo yan. Time check, 8:15 a.m. Mama, nabasa ulo yung ano ko, yung flavor. mga bata. Itsura. Ano ba yan? Play. Yo, hi tita. Na hi tita Dang, we're here. Kaya lang, it's raining. Wala na tayong nakita sa bundok. Wala ko na nakita sa bundok. Wala to. Ito pa na ba? Hindi ba isa ba? Ano sabi mo, Mama? Wala na tayong makita. Mahulog yung ano. Mantis. Mahulog yung ano. Kulus. Mahulog na yung ano. Diba?
Tapak mo dun sa konti. Yan. Para makuha mo yung balik ko ulit dyan. Oo pala nga. Ito, nasa pa. Malamig. Hinahanap na mga kanina nga ng Tinanggal mo naman sa frame yung ano. Ang dahil mo naman. Ayan, di na kami natapos magluto. Tapos may gusto pang makisali. Naggalaw-galaw sila eh. So, ganun na. Kunti lang. Gandahan. Maliwanag ba? Sige. Patake mo ng konti. Makakakain na sana kami. Kaya lang merong sumegway. Number 2. Nakapokus na, papokus na ako sa akin niya. Gusto pala ko may dito. Pero siya, nag-aagahan na. Finally, breakfast time. Pero hindi pa rin tumitila ang ulan. Kaya halos wala kami makita na tanawin dahil sa kapal ng hamog. Buti na lang ako nakapapicture tayo kahapon kay Eloy. Dahil sa ayaw tumila ng ulan, ginugol na lang namin ang aming umaga sa loob ng tarp. Habang si Bebe Sam abala sa panonood ng mga picture niya kahapon. Pagkatapos namin makapagpahinga, pagkakain, ay dinala na namin ang mga pinggan sa urungan. Dapat palitan mo ako ng chelas. Ano gusto mo? Eh, ano? Wala ka na. Doon din naman eh. Madumi talaga. Madumi talaga. Ganun talaga. Wala ka na siya.
Magaling na. Nagsimula na rin ako magligpit ng mga gamit na pwede nang itabi. Tulad ng mga ilaw na ginamit namin kagabi, mga lutuan. Papatujuin mo to. Nang medyo tumila ang ulan, ay sinubukan ko maglakad-lakad para magtingin-tingin sa paligid. Mahamog pa rin na para bang anumang oras ay may kakaibang nilalang na lalabas mula sa hamog. Kahit umaambon-ambon pa pagbalik ko sa camp area namin, ay nagsimula na kaming mag-break camp. At nakapag-check out kami ng mga around 10:30 AM. See you next time. Ganda ko sa iyo dyan. Babalik kami sa iyo dyan. Sana pagbalik namin yung hindi na umuulan, ma-enjoy na namin. Mama, may simbahan daw dun. Tingin mo may cross. Tingin mo ba? Papa, tingin mo. Tingin mo dun may cross. Malaki. Di ba ang malaki ng cross? Ito, basketball. Ah, basketball ito. Basketball. Dito ba nagpunta pa kapon? Layo pa lang punta mo. Yung paakit hindi matarik. Tama lang siya. Ito pababa lang ang matarik. At dito nagtatapos ang aming first ever overnight camping. Dito sa Tanay Epic Park. Hanggang sa muli, bye-bye!